So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan po natin is trade rumor po patungkol po sa isang player po ng Phoenix kabola. And of course yung pinakamainit po na kontrobersiya ngayon sa PBA, yung regarding po sa Ginebra kabola, yung mga pag-uusapan natin sa video na ito. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button sa video po na ito dahil sobrang init ng kontrobersiya na bumabalit po sa Ginebra. Babalik rin natin, unahin natin pag-usapan yung trade rumor, ano po. So ito nga daw pong si Richie Rivero kabola, if you're not familiar kabola, tina-target na ng MVP group, ng SMC teams kabola. So bakit? Of course, because he is popular, diba? The popularity, the image kabola, they know that if they can develop this, they can be a superstar, then it will help in the marketing of their products kabola. Kaya naman, ang tanong ngayon kabola, na diniscuss ko dito, dapat bang ipunta nga po sa trade block ng Phoenix itong si Rivero? For me, the only reason na hindi po nila yung gagawin is kung confident po sila kabola na willing si Rivero na pumunta po or maglaro sa kanila long term and that they will really build him up, develop him kabola. And actually, there are good signs with the way Coach Jamaic Harin is developing him. Pinagpo-focus sa depensa kabola, diba? And that's crucial for him to have the longevity kabola dito po sa liga. Pero overall, mas okay pa din kabola sa akin lang na ipasok po nila sa trade block kasi I do believe na mayroon mag-overpay dyan either sa SMB group yan, TNT, Meralco or NLEX kabola, or sa team po kabola ng SMC, diba? Alam naman natin, they are more than capable of overpaying. When I say overpaying kabola, I'm talking about the trade package, diba? Just imagine if they can get a solid starting caliber giant kabola in exchange for Rivero. Panalo na dyan ng Phoenix kasi yun yung biggest need nila ngayon kabola. And then some comments po in one of our most recent videos, sabi po ni Roman Aquilino, kung babalik lang sana si Slaughter at Reich sa NP, lakas na ng NP. Sobra, di ba? Pag binalik yung dalawang giant na yan. Pero, ngayon pa lang, may lumalaban naman na sila, di ba? Anthony Daniels, lapot sana ang kapalit para kay Tautua. Pangalawang beses na nating nabasa po yung komento yan, kabola, ano po. Nakita na, so malamang nakita nyo naman kabola, yung pong naging isang malaki pong problema dito po sa Barangay Ginebra recently, dun sa game po nila kabola, kung saan na-question, ano po, itong legitimacy kabola nung pagkatalo nila sa Terra Firma. Kasi nga, ito po si Stan Heidinger, hindi po pinaglaro ng Ginebra sa fourth quarter. Even though in that fourth quarter, papasok pa lang sila, 21 puntos sa Stan Heidinger is the leading scorer of that entire game at that time kabola. And he is actually efficient in scoring the 21 points kabola. So, nagulat ang mga tao, then now the fans are questioning, is it game fixing kabola, diba? Yung biglang hindi pinapasok kasi merong rumor dati, diba? Si Stan Heidinger ayaw niyang nabebench, so bigla-bigla i-bench mo. Now explain ni Coach Richard Del Rosario kasi daw maganda yung laro ng Aguilar sa kani Onubere, kaya po mas pinili niyang sa kanila na po laro. Pero still, diba? It's not the usual way. The usual way, kahit pa may mainit dyan, like Onubere kabola, babalik mo yan sa starter mo, doon sa main man mo, who is playing well during the game, diba? Babalik mo yan, pero hindi yung ginawa ng Ginebra, kaya hindi mo masisisi ang mga fans kung tatanungin nila, is it game fixing kabola, diba? Kasi malamang sobrang laki po na nakubra, mga pumusta po for Terra Firma win, diba? Kasi ang palagi yan, halos kasado mo na yan dati palagi, diba? Sure ball ka na dyan Pag Ginebra, Terra Firma, Ginebra pananalo, di ba? Tapos bigla-bigla, Terra Firma nanalo, madami. Malamang madami pong nanalo dyan na masaya. Pero marami din malamang po ang nalungkot, di ba? Kasi malamang malaking talo nila. Kasi nga dati sure ball yan. Kabola, di ba? Now, talagang questionin to, kaya understandable yan kabola. Pero overall, kasi may history ng ganyan si Coach Tim Con. Pero again, di ba? Kung ako sa PBA, the very least, try nilang investigahan pa rin, diba? Kahit at the end, mahirap pa rin patunayan na. Ang isa pang maganda pag-usapan dito, yung estilo ni Coach Tim ko, nakabola, diba? Na naglo-law school siya. Biglang parang magtatampururot kabola, diba? Tapos pupunta sa gilid, hayaan yung kanyang assistant coach to lead. Ginagawa na niya to dati. Si Coach Richard halos palagi yung sumasalo kabola.
And now, ginawa na naman niya yun, talo sila. Yan yung malala, di ba, talo sila. Pero overall, of course, we cannot question Coach Tim Con. Dami na niyang he is basically the greatest coach po in the history of the PBA. So, it's hard to question him. Pero, also remember, tagal na rin din nag-champion ng Ginebra. Pag natalo ulit sila dito, magdadalawang taon na kabola na hindi sila nag-champion. Pag natalo ulit sila dito kabola. So, it is actually, parang nasa crossroad ng Ginebra ngayon, even with the status of Coach Tim Con. What if lang, What if yung championship magic na Coach Tim Con nalipat na sa Gilas, di ba? Anong dapat gawin ng Ginebra kabola? Ikaw ba kabola sa palagay mo? Game fixing ba yung nangyari kay Stan Hardinger? Comment lang po sa baba.